Ang ikatlong utos. Huwag ninyong babanggitin ang pangalan ng Panginoon ng Diyos sa walang kabuluhan, sapagkat ang Panginoon ay paparusahan ang sinumang bumanggit ng kanyang pangalan sa walang kabuluhan. Ano ang kahulugan ng babanggitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan? Sa Exodo 20 verse 7, sinasabi nito, huwag ninyong babanggitin ang pangalan ng Panginoon ng Diyos sa walang kabuluhan, sapagkat ang Panginoon ay paparusahan ang sinumang bumanggit ng kanyang pangalan sa walang kabuluhan. Ang Panginoon ay paparusahan siya ay nangangahulugan na ang Diyos ay papanagutin siya sa kanyang kasalanan at kokondinahin siya. Datapwat, bagaman ibinigay ng Diyos sa atin ang gayong matigas at mahigpit na babala, may ilang mga tao na hindi ito naalala na mayroon palang ganitong utos, nakabilang sa 10 utos. Maging sa mga taong nagsasabing sila'y sumasampalataya, may mga tao na hindi gumagalang sa pangalan ng Diyos, bagkus binabanggit ang kanyang pangalan sa walang kabuluhan. Bilang halimbawa, maaaring may mga bagay na tulad na sinasabi nila na ang kanilang ideya ay galing sa Diyos, ngunit ito naman ay sa sarili nilang ideya. Minsan, ang kanilang ugali, sinasabing kontrolado ng Diyos, bagaman sa katunayan, ito ay sa sarili nilang ugali. Gumagawa minsan ng maling pangako o nagbibiro gamit ang pangalan ng Diyos. Gayun din kung yaong mga taong hindi karaniwang naghahanap sa Diyos ay nagrereklamo laban sa Diyos. Bakit ang mga tao ay binabanggit ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan? Una, ang mga tao ay binabanggit ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan sapagkat sila'y hindi naniniwala sa Diyos. Isang Rusong astronaut ang nagsabi, ako'y nagtungo sa kalawakan, subalit walang Diyos doon. Bilang isang taong naglalakbay sa kalawakan o astronaut, dapat niyang mabatid na kung gaano kaliit na bahagi ng buong sansinukob ang kanyang nakita at nalakbay. Datapwat, matapos makita ang gayong kaliit na kalawakan sa sansinukob, kanyang sinasabi na ang Diyos na lumikha ng lahat ng bagay sa sansinukob ay hindi buhay dahil lamang sa hindi niya ito nakita ng kanyang mga mata. Gaano kahangal ang taong ito? Sa awit 53 verse 1, sinasabing, ang hangal ay nagsalita sa kanyang puso. Walang Diyos. Sila ay masama at nakagawa ng kasuklam-suklam na walang katwiran. Walang sinumang gumagawa ng mabuti. Yaong mga taong nakatingin sa lahat ng bagay sa sansinukob ay maaring makatuklas ng mga katibayan ng buhay ng Diyos sa kalikasan. Ang mga tao ay binabanggit ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan sapagkat kanilang hinahamak ang Diyos. Ang hamakin ang Diyos ay ang pagsasalita o pag-uugali o pangnilibak ng may panghamak patungkol sa isang tao o isang bagay. Awit 96:4, sinasabing, sapagkat ang Panginoon ay dakila at karapat-dapat na purihin, siya ay dapat nakatakutan ng higit sa lahat ng Diyos. Unang Timoteo 6:16, sinasabing na siya sa Diyos lamang ang nagtataglay ng pagkawalang kamatayan at naninirahan sa di malapitang kaliwanagan na walang sinumang nakakita o makakita. Sa Kanya ang karangalan at walang hanggang kaharian. Amen. Sa makatuwid, gaano kahigit pa ang paggalang na dapat taglayin natin para sa Diyos kapag ating binabanggit siya na ating manilikha ng lahat ng bagay at namamahala ng ating buhay. Kaya, kapag ang bayang Israel ay nagbabasa ng Biblia, hindi nila sinasabi ang pangalan ng Diyos ng kanilang mga labi. Kaya, ang Biblia ay binabanggit ang pangalan ng Panginoong Diyos, kanilang sinasabi lamang, Adonai, na ang kahulugan ay aking Panginoon. Sabi nito na si Yahweh ay dakila. Kanila lamang binabasa ito. Ang aking Panginoon ay dakila. Tunay nga, kailangan tayo ay may mapagpakumbabang puso kapag ating binabanggit ang pangalan ng Diyos. Magpahalimbawa, sila'y nagbabanggit mula sa Biblia o ginagamit ang pangalan ng Diyos upang maglaro o magbiro ng kawalang kapitagan. Dahil ang salita ng Diyos ay Diyos, kundi mo igagalang ang mga salita sa Biblia, ito ay katulad din ng pagbanggit sa pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Ipinakikiusap ko sa inyo na katakutan ninyo ang Diyos sa pinakamataas na antas.
Bantayan mo ang iyong mga pananalita sa iyong mga pag-uusap at maging lubhang maingat na hindi makagawa ng kasalanan na panghamak sa Diyos. Ikatlo, ang mga tao ay binabanggit ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan sapagkat sila ay nagsasabi ng kasinungalingan sa ngalan ng Diyos. Sa Deuteronomio 18:20, ang Diyos ay nagbababala ng tuwiran sa mga taong ito. Kanyang sinasabi, "Datapwat ang propetang nagpahayag ng salita ng may kapangasan sa aking pangalan na hindi ko naman ipinag-uutos sa kanya na ihayag o kanyang ipinahayag sa ngalan ng ibang Diyos. Ang propetang ito ay dapat na mamamatay." Kung ikaw ay mapangahas na magsasabi ng kasinungalingan sa ilalim ng kunwaring pangalan ng Diyos, ang kaparusahan ay kamatayan. Maging sa pahayag 21:8 ay sinasabi rin na datapwat ang mga duwag at di sumasampalataya at kasuklam-suklam at mamamatay tao at mga mahalay na tao at mga makukulam at lahat ng sinungaling, ang kanilang bahagi ay salawa na nagliliyab na apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Ang mga sinungaling dito ay tumutukoy sa mga taong nagsisinungaling sa pangalan ng Diyos. Kung ikaw ay nagsisinungaling sa ngalan ng Diyos na tulad nito, ay hahatulan ka na nagkasala. Ito'y nangangahulugan na ikaw ay naghahatid ng kaparusahan sa iyong sarili. Higit pa dito, hindi lamang ang mga bulaang propeta, kundi ikaw ay nangako sa ngalan ng Diyos at hindi mo ito tinupad. Ito man ay isang pagsisinungaling din sa pangalan ng Diyos. At sa gayon, ito'y pagpanggit sa pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Sa Levitico 19:12, sinasabi nito, "Huwag din kayong manunumpa sa aking pangalan ng walang katotohanan, pagkat iyon ay paglapastangan sa pangalan ng inyong Diyos. Ako ang Panginoon." Sinasabi ng Kawikaan 3:6, "Sa lahat ng iyong lakad ay kilalanin siya at kanyang tutuwirin ang iyong landasin." Datapwat ito'y hindi nangangahulugan na dapat mong banggitin ang pangalan ng Diyos para sa bawat bagay ng walang pag-iingat. Sa halip, kung iyong kikilalanin ang Diyos sa lahat ng bagay, ikaw ay magiging mas maingat na babanggitin ang pangalan ng Diyos sa iyong mga labi at susubukan mong kumilos ng ayon sa katotohanan. Ang taong tunay na may takot sa Diyos ay ginagalang hindi lamang ang pangalan ng Diyos, kundi lahat ng bagay na nabibilang sa Diyos. Ang Diyos ay ganap tulad nito, at nais niya na ang kanyang mga anak ay maging tiyak at tumpak sa lahat ng bagay kapag sila nagsasalita o gumagawa ng isang bagay tungkol sa Panginoon. At tayo dapat na maging higit na tiyak at tama kapag ating binabanggit ang pangalan ng banal na Diyos sa ating mga lahi. Magpahalimbawa, tulad na nabanggit noong una, kapag ikaw ay nagbasa o kumuha mula sa Biblia na siyang salita ng Diyos, iyong babasahin ito at kukuhanin ng may paggalang. Gayon din, kapag gumawa ka ng isang bagay sa sanktuaryo at nangalaga ng mga banal na bagay sa simbahan, dapat mo pangalagaan namang ito ng maibayong pag-iingat, higit kaysa sa pangangalaga mo sa iyong sariling mga gamit. Kapag iyong pinangalagaan ang pananalapi ng Diyos, dapat mo itong gastusin ng wasto ng may lubos na pag-iingat, maging kung ito man ay maliit na halaga. Gayon din, kung ikaw ay may takot at paggalang sa Diyos, ikaw ay magkakaroon ng makadiyos na isipan o patungkol sa mga anumang mga bagay na pag-aari ng Diyos. Ipinamamanik ko sa inyo, magkaroon kayo ng mapagpakumbabang puso tungkol sa hindi lamang sa pangalan ng Diyos, kundi maging sa bawat bagay ng may kaugnayan sa Kanya, upang sa gayon ay hindi ninyo mahamak ang Diyos sa anumang pagkakataon. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Naway pakisubscribe ng channel na ito at magpatuloy kayong makinig ng mga mensahe tungkol sa 10 utos. Pagpalain kayo ng Diyos.